Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinabi sa akin ng Panginoon, ano ba ang ibig ninyong sabihin sa kasabihan ninyong ang ama ang kumakain ng maasim na ubas, ngunit ang anak ang nangingilo? Sabi ng Panginoon, hindi ninyo magagamit ngayon ang kasabihang ito sa Israel. Akin ang buhay ng lahat ng tao, maging sa ama o sa anak, at ang kaluluwang magkasala ay mamamatay. Halimbawa na may isang taong masunurin sa kautusan, tapat at lumalakad sa katuwiran, hindi siya nakikisalo sa handog na inihain sa mga burol, hindi sumasamba sa mga Diyos-Diyosa ng Israel, hindi siya nangangalunya ni sumisiping sa babaeng pinapanahon, hindi siya nandadaya ng kapwa o nagnanakaw. Ibinabalik niya agad sa may-ari ang sangla ng nangungutang sa kanya. Marunong siyang tumulong sa nangangailangan. Hindi siya nagpapatubo sa pagpapahiram ng pera. Siya ay makatarungan. Sinusunod niya ang aking mga utos at mga tuntunin. Ang ganitong tao ay matuwid at mabubuhay siya. Sakaling magkaanak siya ng magnanakaw, mamamatay tao at nagpapatubo, palagay ba ninyo'y mabubuhay ang anak na ito? Hindi. Tiyak na mamamatay siya dahil sa mga kasuklam-suklam niyang gawain. Kung magkagayon, walang ibang dapat sisihin kundi siya. Kaya nga, bawat isa sa inyo ay hahatulan ko ayon sa kanyang ginawa. Magsisi nga kayo't tumalikod sa inyong kasamaan bago bumagsak sa inyo ang parusa. Lumayo kayo sa inyong kasamaan at magbagong buhay, pagkat di kayo dapat mamatay, mga Israelita. Hindi ko gustong mamatay ang sinuman, kaya magpakabuti na kayo upang mabuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, sa aki likhain, tapat na puso't loobin. Isang pusong tapat sa aki likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay huwag akong alisin, ang espiritu mo ang papaghariin. Diyos ko, sa aki likhain, tapat na puso't loobin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Kung magkagayon na, aking tuturuang sa iyo lumapit ang makasalanan. Diyos ko, sa aki likhain, tapat na puso't loobin. Hindi mo na nais ang mga panghandog sa haing sinunog, di ka nalulugod. Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat ay ang pakumbabat pusong mapagtapat. Diyos ko, sa aki likhain, tapat na puso't loobin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, may nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay at ipanalangin. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad, datapot sinabi ni Jesus, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata, huwag ninyo silang hadlangan, sapagkat sa mga katulad nila naghahari ang Diyos. Ipinatong niya sa kanila ang kanyang kamay, saka umalis. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang pinagpalang Sabado po sa ating lahat. Weekend na naman, pahinga, chill. Sana po kayo pong lahat ay nasa maayos at relaxing pong araw na ito ngayong Sabado. Ngayon po ika-19th week in ordinary time. Mga minamahal na kapatid, alam po ninyo, sa Biblia, bibihira pong marinig o makita pong ang Panginoon ay nagalit. At ngayon po, ang sabi raw, noon pong siya ay pinahirapan, ipinako sa krus, nakabayubay sa krus, at duguan, hindi po siya galit. Sa kanya pong puso, ang naramdaman niya ay yun pong awa. At ngayon sabi niya sa Ama, Ama, patawarin mo sila, hindi po nila alam ang kanilang ginagawa. Pero may mga okasyon na ang Panginoon po ay nagalit.
At isa po diyan ay yung pong ngayong araw na ito, nung ang Panginoon po ay pinagsabihan ng mga alagad. Ang dahilan, ang mga alagad pinipigilan ng mga batang makalapit kay Jesus. Mga minamahal na kapatid, alam po nating lahat ang halaga ng mga kabataan, mga maliliit sa ating Panginoon. Ang mga maliliit na ito, ang sabi ng Panginoon, unless you become like children, you will not become part of the kingdom of heaven. Para sa Panginoon at para sa Diyos, ang mga maliliit, ang mga mababa, ang mga mahihina, ang mga bata, ito po yung kailang kinakatawan, yung mga bata pong ito, ay mahal na mahal ng Diyos. And every time ang mga bata po ay pinipigilan makalapit kay Jesus, makalapit sa Diyos, aba, si Jesus pala ay nagagalit, no? The Lord becomes indignant or angry pag ang mga bata po ay inlalayo sa Kanya. Madalas po sa mga simbahan, ako pinutuwa na may mga magulang na bitbit yung kailang mga anak sa simbahan kahit pa nga minsan. We all know, makulit, no? Maingay, at minsan napapahiya ka talaga kung yung bata ay patakbo-takbo, palakad-lakad, o kaya biglang umiiyak. But still, yung mga magulang may effort, dinadala sa simbahan ang mga bata. And I'm sure, masayang-masaya ang ating Panginoon. Sa tuwi daw pong ang bata ay nalapit sa Kanya, masayang-masaya ang Diyos. Kaya nga ito ay encouragement po sa mga magulang, sa mga lola at lola. Dalhin po ninyo yung mga bata sa simbahan. Hayaan niyo po ang mga batang ito ay masanay, lumaki sa piling po ng simbahan na they would feel normal being in the church, na habang lumalaki siya, bahagi ng kanyang buhay ang pagsisimba. Pero po ang minamahal na kapatid, hindi lang po ito tungkol sa paglapit po ng mga bata kay Jesus sa simbahan. It's more than that also. Ito rin po ay nangyayari pag ang mga bata po ay lumalayo sa Diyos dahil po sa halimbawa, sa maling turo ng mga magulang. Pag ang mga bata po ay nakakita po ng mga ugali pong nagiging sanhi para nawawalan po ng tiwala mga bata sa mga matanda at even po sa simbahan, even po sa Diyos, sila po ay lumalayo, nako, ang Diyos siguro papagalitan yung magulang, yung lolo o lola, o yung mga nakakatandang sanhi na yung mga bata po ay ayaw nang magsimba, ayaw nang magdasal, ayaw nang maniwala sa Diyos. Ngayong araw pong ito, tayo pong lahat na paalahanan, ano ba ang ating ginagawa sa mga kabataan? Dahil sa ating mga sinasabi o ginagawa, sa ating mga halimbawa, ang mga kabataan ba ay nalapit natin sa Diyos? O baka naman ang mga kabataan ito, lumalayo na, ayaw nang magsimba, ayaw nang magdasal, ayaw nang maniwala sa Diyos. Ang mga nakakatanda, tayo po, ang maaring mapagalitan ng Diyos kung mga batang ito ay malayo na sa Kanya. Mga minamahal na kapatid, naman po tunay nga ating dalhin ang mga kabataan na ito sa ating Panginoon. Bukod po sa pagdala, pag-akay sa kanila sa simbahan, importante po ang ating mga magandang halimbawa, ang ating mga mabubuting mga sinasabi, ang ating pong mga paalaala sa kanila, ang mga pagtuturo sa kanila, na sila po ay muli mailapit sa atin pong Panginoon sa paniniwala at pagtitiwala sa Kanya. Nawa po, tayo pong lahat ay maging, sabi nga ay gabay na mag-aakay sa mga bata palapit sa Diyos. Sana huwag tayong mapagalitan ni Jesus dahil inlayo natin o ating nahadlangan ng mga batang malapit sa Kanya. Hayaan niyo pong kayong lahat ay akin pong ipag-pray as we ask for the Lord na yung mga batang ito tunay nga ay mailapit sa Kanya at mabasbasan niya. Panginoon, pinapanalangin po namin ang lahat ng mga magulang, mga nakakatanda na nawa sa pamagitan ng kailang paggabay, paalaala at pagtuturo, mailapit ang mga kabataan palapit sa iyo. Maturuan po ng mabuting asal, mapaalahanan po ng panalangin, at higit sa lahat, mapalago ang kailang pananampalataya sa simbahan at sa iyo, Panginoon. Na Panginoon, mga kabataan din, iyo pong gabayan, akayin, yung buksan po ang mga puso nila, na sila po ay handang makinig, sumunod at maniwala sa mga nakakatanda sa kanila na gumagabay at nagtuturo. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay aming nadalangin sa iyong ngalan. Ikaw na buhay at naghahari,
magpa sa walang hanggan. Amen. At nawa, pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Isang pinagpalang Sabado po sa ating lahat.